Ito na po ang kasunod na parte ng ating recap. Pero bago ang lahat, maraming salamat at shoutout sa lahat ng nag-comment sa ating last recap. Dahil sa inyo, mas ganado pa akong ipagpatuloy ang pagre-recap ng mga manhwa. Sino siya? Hindi ba siya ang dalagita ng pamilya In? Anong ginagawa niya rito? Ang mga miyembro ng pamilya Jing ay napatulala, iniisip na ang pamilya nga talaga ang pinakamakapangyarihang pamilya. Kung ang dalagita ay isa ng 9th level awaken, gaano na lang kaya kalakas ang binata? Ginamit ni Chi ang telepathy para makipag-ugnayan sa mga cultivator ng pamilya Chin. Aabutin ng halos 30 minuto para ilikas ang bayan. Kailangan nating pigilan ang mga masasamang cultivator hanggang noon. Pinagsama-sama ng commander ng pamilya Chin ang kanyang mga tropa. Lahat, ibigay ang inyong lahat. Kailangan natin silang pigilan ng kahit kalahating oras. Isang puppet ang bumulong-bulong. Akala namin si Ingsu ang darating para iligtas ang lahat. Mukhang nawalan siya ng kapangyarihan, kaya ipinadala niya ang babaeng ito para lumaban. Ano ang magagawa sa amin ng isang 9th level cultivator lamang? Sumagot siya ng may kumpiyansa. Sa totoo lang, kayong mga mahihina ay hindi man lang karapat-dapat bisitahin ni Mingsu. Kaya ko kayo ng mag-isa. Tumawa ang masamang cultivator. Makikita natin kung sino ang tatalo kanino. Pagkatapos ay kinuha ng mga puppet ang kanilang enerhiya at sabay-sabay na sumalakay kay Gi. Mabilis siyang umilag, iniisip, impresibo ang kanilang pagtutulungan. Alam nilang i-coordinate ang kanilang mga galaw. Biglang, lumitaw ang isang masamang cultivator sa likuran niya, idineklara, ito ang iyong huling araw. Ngunit bago ka pa makasuntok, inactivate ng mga miyembro ng pamilya Chin ang isang formation trap. Nagulat, napasinghap ang cultivator. Isang bitag. Hindi ako makapaniwala na nagawa akong mahuli ng mga dagang ito. Sinabi niya, alam kong susugod ka mula sa likod kapag kami ay nagsimula ng frontal assault. Kaya nakahanda na namin ang formation. Pagkatapos ay lumapit siya at naglunsad ng malakas na pag-atake sa masamang cultivator. Pinuri siya ng pamilya Chin. Miss G, kahanga-hanga iyon. Ngayon ay mabilis na nating mapupuksa ang lahat ng masasamang cultivator. Ngunit sa sandaling iyon, inactivate ng God Emperor ang isang napakalaking formation niya. Nagtanong si Gi nang hindi makapaniwala kung kailan nilikha ang formation at nagtaka kung bakit hindi siya ang target. Kung hindi siya, sino ang pinupuntirya nila? Sa sandaling iyon, inilunsad ng God Emperor ang kanyang pag-atake mula sa formation. Nang lumingon siya, natanto ni Ji ang katotohanan at naisip. Kaya pala, hindi ako ang target nila, kundi ang mga tao sa likod ko. Ngunit nang tumingin siya, huli na ang lahat. Bawat isa sa kanila ay nalipol, nakatayo siyang tulala, nabigla sa nangyari, bulong niya. Napakaraming cultivator ang kanilang nilipol ng napakadali. Ang buong puwersa ng cultivator ng pamilya Chin ay nawasak sa isang iglap. Mapanghamak na tumawa ang mga puppet, sinasabing napakahina ng mga cultivator ng pamilya Chin kaya halos nakakaawa na kailangan pang personal na mamagitan ng God Emperor. Ayon sa kanila, hindi man lang sila karapat-dapat sa kanyang atensyon. Kinuyam ni Gi ang kanyang mga kamao nang matanto niyang wala pa nga sa 10 minuto simula nang magsimula kaming lumaban at isa pa lang sa kanila ang nasugatan habang ang bawat isa sa amin ay patay. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan namin. Kinatakutan niya na kung magpapatuloy ito, hindi lang ang GB City sa bundok Luo, kundi pati na rin ang milyong populasyon ay malilipol. Lahat ay nakulong ngayon, nalulunod sa sakit at takot. Sa kanyang puso, nagsimula siyang humingi ng tawad ng tahimik sa kanyang kapatid. Patawarin mo ako, kapatid. Hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo. Mahal na mahal mo palagi ang ating bansa. Palagi mong iniisip ang pagprotekta sa lahat. Gusto mong maging tulad ni Luigi, handang ialay ang buhay para protektahan ang iba. Nanginginig ang kanyang boses habang iniisip, ngunit pinagsisisihan kong hindi ako tulad mo. Hindi tulad ni Luigi. Ibinigay ko ang lahat, ngunit kahit noon, hindi ko nagawa ang iyong huling hiling. Buo ang loob at punong-puno ng kalungkutan, sumumpa siya. Ngayon ay gagamitin ko ang lahat ng natitira sa akin. Kung kailangan kong mamatay dito, hayaan na. Ngunit gagawin ko ito sa paraan na makakaharap kitang muli ng may dangal, kapatid. Nagulantang ang mga puppet. Anong ginagawa ng babaeng iyon? Biglang bumuhos ang kanyang kapangyarihan ng hindi makontrol. Sa ibang lugar,
Balisang nagmasid ang mga sakop ng God Emperor at sinabing, isinasakripisyo niya ang kanyang royal energy para talunin tayong lahat. Kailangan nating pigilan siya bago siya maging banta sa lahat. Mabilis na lumapit ang mga cultivator kay Gi, naghahanda na umatake. Ngunit nang ilunsad ni Gi ang kanyang ganting atake, naisip niya sa sarili, ang aking kapangyarihan ay parang kandila na kumikislap sa hangin, handang mamatay anumang oras. Sa sandaling iyon, tinamaan siya mismo ng God Emperor ng isang malakas na suntok. Lumuhad siya, iniisip, ito na ba ang katapusan? Naabot ko na ang aking limitasyon. Wala na akong magagawa. Bigla, isang nakakatakot na bug zone ng enerhiya ang lumitaw sa harap niya. Isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa kalangitan. Libu-libong taon na ang lumipas, ngunit patuloy kong pinoprotektahan ang lupaing ito. Hanggat nabubuhay ako, walang makakapanakop dito. Natulala, nagtaka siya. Sino ang dumarating ngayon? Ang figure ay nagpakita. Ito ay walang iba kundi ang unang emperador ng pamilya Ing, si Injang. Samantala, lumipat ang tagpo sa mansyon ng pamilya Ing kung saan mahigpit na nagtanong si Grand Ming, kaya pala ang dalagita ay tumakas mula sa bahay. Anong ginagawa ninyo sa mga panahong iyon? Nervyos na sumagot ang isa sa mga katulong, Madam, alam mo naman kung gaano kainitan ang ulo ng dalagita. Huling nakita namin siya, nanunood siya ng live telecast ng mga pangyayari sa game. Pagkatapos noon, nawala na kami ng bakas sa kanya. Galit na sinabi ni Grand Ming, nabigo kayo sa inyong mga trabaho, at ngayon ay nagbibigay kayo ng mga dahilan. Katulad siya ng kanyang kapatid. Ngunit ang problema ay hindi siya kasing lakas ni Ingso. Kung may mangyari kay Ji ngayon, ang huling batang tagapagmana ng ating pamilya ay mamamatay. Opisyal na buburahin ang pamilya Ing. Nakatayo siyang buo ang loob. Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating pumunta sa Jia Bay City. Sa halip na panoorin ang pagbagsak ng ating pamilya, gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan para protektahan sila. Bigla, isang espada na nakalagay sa malapit ang nagsimulang umilo. Nagulat na nagtanong ang isa sa mga katulong, ano ito? Bakit umiilaw ang espadang iyon? Ipinaliwanag ni Grand Ming. Iyan ang espada ng ating unang emperador. Sa kanyang panahon, siya ang numero 1 manlalaro sa horror game. Nagtayo siya ng hukbo ng milyon-milyon sa loob ng larong iyon at itinatag ang pamilya. Kung umiilaw ang kanyang espada, nangangahulugan ba iyon na bumalik na siya sa mundo? Ang tagpo ay bumalik sa larangan ng digmaan kung saan ginamit na ni Jen ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang malaking hadlang. Ang mga sundalo sa lupa ay nagtinginan ng gulat, bumubulong, anong nangyayari? Siya na nakaluhod ay tumangalan ng may pasasalamat at sinabing, Ninuno, salamat. Nang tila nawawalan na ng pag-asa, dumating ka para protektahan kami. Pagkatapos ay ipinatawag ni Ingjing ang kanyang hukbo ng 1,000,000 sundalo. Siya ay labis na namangha. Tunay na dakila ang aming ninuno. Kahit sa kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay pinoprotektahan pa rin kami. Iniutos ni Injing sa kanyang hukbo na sumugod patungo sa God Emperor. Nagsimulang magpanik ang mga papat. Takbo. Kung mananatili tayo rito, mamamatay tayong lahat. Sumugod ang hukbo ni Injang, nililipol ang mga puwersa ng kalaban. Nang malapit ng tamaan ang isang papat, namagitan ang God Emperor at inatake si Dingjang. Sa kabila ng pag-atake, idineklara ng God Emperor, hindi mo kayang talunin ang aking hukbo ng ganoon kadali. Kalmadong iniutos ni Injen sa kanyang mga sundalo na umurong. Muling nagsalita ang God Emperor. Ing, napakatagal na mula nang huli tayong magkita. Marahil ay 1,000 taon. Naiisip ko ang sandali nang maramdaman mong bumalik ako sa Earth. Nagmamadali kang pumunta rito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ikaw ang tunay na Inggan. Patay ka na. Ang hukbo mong iyan, wala nang iba kundi isang labi ng nakaraan. Noong ikaw ang numero 1 cultivator, nilabanan mo ang horror game. Tulad ni Luigi, umaasa kang maibalik ang spiritual energy. Ngunit kahit sa iyong rurok, malagim ang iyong wakas. Tingnan mo ngayon, nakalimutan at talunan. At least buhay ako. Kahit nasa loob ng isang bitag, nakatayo ako rito na may 70% ng aking kapangyarihan. At kaya ko pa ring sirain ang mga piraso ng iyong kaluluwa. Kung ikaw ang tunay na Inggan, maaaring iba ang mga bagay, ngunit sa pormang ito, wala kang magagawa.
Kasabay niyan, ipinatawag niya ang kanyang mga tanikala patungo kay Inggenang. Ngunit sa isang galaw lamang mula kay Mingjiang, isang dumadagandong na ugong ang umalangaw sa hangin. Nagulat, sumigaw ang God Emperor, anong nangyayari? Nagdilim ang kalangitan habang hindi mabilang na energy-formed dragons ang bumaba mula sa mga ulap. Napasinghap si Ginang may pagkamangha. Tunay akong mapalad na masaksihan ang kapangyarihang ito. Ito ang maalamat na Night Dragon attack ng ating angkan. Ito ang mismong teknik na nagpatunay na ang ating ninuno ang pinakamakapangyarihan. Wala pang nakakaligtas dito. Mabilis na tumugon ang God Emperor, inactivate ang kanyang Chaos Technique. Isang marahas na bug zone ng enerhiya ang bumuo ng bagyo sa paligid ng kanyang katawan, pinoprotektahan siya mula sa mga dragon, bulalas niya. Kaya pala kahit ang espada ni Ingen ay nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Sa isang atake, kaya niyang yanijin ang lahat. Kung buhay pa siya, patay na ako ngayon. Ngunit kahit ano paman, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang sulyap ng aking tunay na kapangyarihan. Kasabay niyan, inactivate niya ang isang formation sa ilalim ni Inggenang, dahilan para pumutok at marahas na manginig ang lupa. Naguguluhang lumingon si Gi at Mamulong, bakit nanginginig ang lupa, at bakit ito nagkakawatek-watek ng ganito? Malamig na tumugon ang God Emperor. Ito ang aking pinakamalakas na teknik hanggang ngayon. Anumang enerhiya sa loob ng saklaw ng formation na ito ay masisipsip. Injang, wala kang ideya kung gaano karaming kapangyarihan ang ibinigay mo sa akin sa simpleng pagdating mo rito. Sige, habang pinagmamasdan ang tagpo, naisip niya sa sarili, ang espadang ito ng ninuno ay walang kakayahang mag-isip ng malaya. Ang ating unang emperador ay nagbigay lamang dito ng isang utos na protektahan ang hangganan, at sumusunod ito sa utos na iyon ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang ipagtanggol ang lahat dito, dagdag niya ng may pagkabigo. Ngunit hindi nito nauunawaan kung paano makatakas sa formation na ito. Patuloy itong umaatake, iniisip na kaya nitong makalusot, ngunit lahat ng iyon ay walang silbi. Ngumisi ang God Emperor. Injang, wala kang ideya kung gaano ako kasaya. Hindi kita kailanman matatalo noong nabubuhay ka pa. Ngunit ngayon, pagkatapos ng iyong kamatayan, sa wakas ay kaya ko na. Ang huli mong hiling ay protektahan ang iyong mga tao. Kaya kahit sa kamatayan, nag-iwan ka ng isang piraso ng iyong kaluluwa, ngunit wala itong binabago. Itinaas niya ang kanyang kamay at idineklara, buburahin ko ang 1,000 taon ng iyong pamana sa sarili kong mga kamay. Ang apelyidong Ing ay mabubure sa lupaing ito magpakailanman. Isang pangalan lamang ang mananatili, ang God Emperor. Kasabay niyan, naglunsad siya ng isang malakas na atake at winasak ang soul fragment ni Inggenang. Ang espadang iniwan ng unang emperador ay nagkawatak-watek. Bumalik sa tirahan, nakita ni Grand Mine ang basag na espada at napasinghap. Nawasak na rin ba ang kaluluwa ng emperador? Gulat na tanong ng isa sa mga katulong, Madam, anong nangyayari? Hindi ba tayo pupunta sa Jabay City? Dapat na ba akong magsimulang maghanda? Malungkot na sumagot si Grand Maming. Ang ating unang emperador ay nag-iwan ng isang fragment ng kanyang kaluluwa upang protektahan ang lupaing ito. Ang umiilaw na espada ang patunay ng kanyang presensya. Ngunit ngayong basag na ito, nangangahulugan na natalo ang kanyang kaluluwa. Samantala, nakatayo si Ginang walang magawa, pinapanood ang kaluluwa ng unang emperador na naglalaho, bulong niya. Kahit ang emperador ay bumagsak na. Anong gagawin ko ngayon? Bumalik sa mansyon, sinabi ni Grand Mang na may sakit sa kanyang boses. 1,000 taon na mula nang mamatay ang unang emperador, ngunit pinrotektahan pa rin niya ang kanyang bansa. At ngayon tingnan mo ang mga angkan ngayon. Napakakaawa-awa nila. Walang isang tao ang lumapit upang tumulong. Kung ang mga mapagkukunan ay ipinamamahagi ng gobyerno, sila sana ang unang dumating, ngunit pagdating sa labanan, walang nagpapakita. Ang resulta ng labanan ay nag-iwan sa buong bansa ng Jayabay sa pagkawasak. Sumigaw ang mga emergency personnel, pakiusap, lahat, sumakay sa mga ambulansya. Ngunit bago pa man makakilos ang mga tao, nagsimulang muling pumutok ang lupa. Anong nangyayari ngayon? Sigaw ng mga opisyal na nagpapanik. At pagkatapos, sa kanilang takot, nakita nila ang God Emperor na pumapasok sa lungsod. Nang inag ang pulisya. Nawala na ba ang lahat ng cultivator?
Bakit nila pinayagan ang ganoong makapangyarihang hayop na pumasok sa lungsod? Tanging ang pamilya Ing at dalawa pang pamilya ng Qiabe ang lumitaw upang tumulong. Walang ibang pangunahing angkan mula sa bansa ang namagitan. Ang punong himpilan ng hukbo ay nagpadala lamang ng isang koponan at walang reinforcements pagkatapos. Tila isinuko na ng gobyerno ang Qiabe, iniiwan ang bansa upang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng karamihan, isang takot na bata ang nagtanong, "Ma, mamamatay na ba tayo?" Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina at tiniyak siya. "Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita." Tumanggala ang bata at sinabing, "Ma, kinuwentuhan mo ako tungkol kay Uncle Luigi, hindi ba? Sabi mo siya ang pinakadakila, isang tunay na bayani. Ang isang tunay na bayani ay nagpoprotekta sa mabubuting tao at nananalo laban sa masama. Kaya, darating din ba si Tio Luigi para iligtas tayo?" Ngumiti ang kanyang ina sa kabila ng luha at sumagot, "Oo, darating siya. At kapag dumating siya, papatayin niya ang halimaw na yan sa isang suntok." Habang papalalim ang paglakad ng God Emperor sa lungsod, pinanood niya ito ng walang pag-asa. Walang dumating upang tumulong. Nawalan na ako ng 70% ng aking kapangyarihan. Wala na akong magagawa. Tapos na. Mapipilitan akong panoorin ang pagkamatay ng lahat sa harap mismo ng aking mga mata. Naghahanda sa kanyang susunod na atake, ngumisi ang God Emperor. Hindi pa nga nag-1,000 taon, at gayon pa man, ang buong Chinese Directory na ito ay hamina na. Pagkatapos mong mamatay, hindi mo man lang makakaharap ang iyong mga ninuno sa kabilang buhay. Wala sa inyo ang karapat-dapat mabuhay. Mas mabuti kung kayong lahat ay mapuksa. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang atake sa mga natitirang nakaligtas. Biglang nagbago ang tagpo. Nakita si Luan na nakatayo sa tuktok ng isang gusali na tinatanaw ang lungsod. Ngumisi siya at mamulong sa kanyang sarili. "God Emperor, isipin mo na lang na maswerte ka na hindi ko kayang iwan si Zhongzhou at wala akong anumang long-range na armas. Kung hindi, tinapos na kita sa sandaling lumitaw ka." Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-charge ng isang malakas na atake. Nagtagal ng kaunti para i-load ito, ngunit sigurado akong sa sandaling tumama ito, hindi ka man lang makakatayo. At kasabay niyan, inilabas ni Luan ang suntok. Ang malakas na pagsabog ay lumipad sa kalangitan, mabilis na patungo mismo sa God Emperor. Umungol ang God Emperor. "Nararamdaman ko. Isang light speed attack ang patungo sa akin." Bago pa siya makarik, tinamaan siya ng mapanirang energy blast ni Luo Chen. Tumama ang atake ng napakalakas at napaatras ang God Emperor. Sa gulat, umalangaw-ngaw ang boses ng God Emperor. Sino ang bastardong naglakas loob na maglunsad ng ganoong kalakas na atake? Sumabog ng marahas ang kanyang itaas na bahagi ng katawan, nagkalat ng enerhiya at debris. Nakatayo si Ginang tulala, pinapanood ang kinahinatnan. Bangulong siya ng hindi makapaniwala. Ano yun? Ang tagal na nating nahihirapan na masaktan man lang ang God Emperor. Maraming cultivator ang nawalan ng buhay sa pagtatangka at ngayon ay natalo siya sa isang suntok lamang. Hindi man lang namin alam kung sino ang gumawa o saan nanggaling ang atake. Malapit, nagpanik ang mga puppet guard. "Atres, ang sasakyan ng Diyos na Emperador ay nawasak." Sigaw nila habang nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, bumubulong ang mga nagmamasid, saan naglaho ang halimaw na iyon. Maaari kaya, may isang tagalangit ang dumating upang tulungan tayo. Kumalat ang kaginhawaan sa gitna ng karamihan. "Salamat, Diyos. Akala namin ay katapusan na namin, ngunit buhay kami." Isang ina ang marahang nagsabi sa kanyang anak, "Sabi ko na sa iyo, hindi ba? Paprotektahan tayo ni Tio Luigi." Tumangala ang bata, kumikinang ang mga mata. Si Tio Luigi ang pinakamagaling, parang tunay na bayani. Nagsimulang ayusin ng pulisya ang pinangyarihan. Lahat, sumulong. Agad na gamutin ang mga sugatan. Nagsimulang tulungan ng mga tao ang isa't isa, nagtutulungan upang maibalik ang kaayusan. Umalangaw-ngaw ang boses ng tagapagsalaysay. Matapos ang pag-atake ng Diyos na Emperador, naging malinaw na ang mga masasamang cultivator at pag-atake ng halimaw ay malayo pa sa katapusan. Bilang resulta, maraming ninuno na nakulong sa horror realm ang pumili ng mga sisidlan at bumaba sa lupa upang protektahan ang kanilang mga angkan. Nagbago ang eksena patungo sa palasyo ng sekta ng Wuwang. Ang kanilang ninuno,
nakakabalik lamang mula sa horror game, ay nagsalita ng may matinding seryosong tono. Bumalik ako dahil naramdaman ko ang darating. Ang susunod na alon ng pag-atake ay magiging mas malala. Ang mga masasamang cultivator sa pagkakataong ito ay magiging napakalakas. Hindi natin sila mapipigilan ng mag-isa. Panahon na para kalimutan ng bawat pangunahing angkan ang kanilang mga sama ng loob at magkaisa. Ang buong mundo ay dapat magsama-sama. Kung gusto nating mabuhay, nagbigay siya ng isang kagyat na panawagan. Simulang makipag-ugnayan sa mga kalapit na bansa. Sabihin sa kanila na dapat nating kalimutan ang nakaraan. Ang banta sa hinaharap ay napakalaki. Nagbago ang eksena. Ipinagbigay alam ni General Wei kay Lola Mina ang mga pag-unlad sa Sky Palace. Pagkarinig ng balita, sumimangot si Lola Mina, ang mga gunggong ng Sky Palace na iyon. Naglakas loob silang sabihin na dapat nating kalimutan ang lahat at maghawakan ng kamay. Hindi ba nila naaalala kung gaano karami sa ating mga tao ang pinatay ng ating mga kalapit na bansa? Dagdag niya na may sakit sa boses. Hindi ko kailanman malilimutan. Ang sarili kong anak ay pinatay. Kung kapayapaan ang layunin, bakit sila napakagahaman noon? At ngayon na nasa pinto na ng lahat ang panganib. Bigla, gusto nila ng kapayapaan. Galit na galit si Lola Mina, tumanggi akong pumayag dito. Napakaraming mandirigma natin ang namatay sa pagtatanggol sa ating mga hangganan. At ngayon ay hinihiling na makipag-isa tayo sa mga pumatay sa kanila. Nanatiling kalmado si General Wei. Naiintindihan ko ang galit nyo, ginang, ngunit hindi ito ang oras upang kumilos ng dahil sa galit. Nagbabala na ang mga ninuno ng mga angkan sa buong mundo. May mas mapanganib pang darating. Kung gusto nating mabuhay, hindi sapat ang kapangyarihan ng isang bansa. Kailangang magkaisa ang mundo. Alam nyo na ang lahat ng cultivator sa antas ng Haring Jun at Haring Wei ay napatay kamakailan. Ang halimaw na sumalakay ay hindi pa nga ang pinakamalakas. Ang tunay na banta ay papalapit pa rin, binaba ni General Wei ang kanyang boses. Sa kasamaang palad, wala na sa ating mga kamay ang kapangyarihang magdesisyon dito. Ang mga may awtoridad na iyon ay sumang-ayon na sa isang alyansa. Malapit na, darating ang mga kinatawan mula sa ibang mga bansa. Kung sasalungatin natin sila ngayon, wala itong silbi. Pagdating ng mga kinatawan at protesta. Sa paliparan, dumating ang mga dayuhang kinatawan mula sa kalapit na bansa sa China, ngunit sinalubong sila ng galit na protesta. Sumigaw ang isang pulutong, mga cultivator ng silangan, bumalik kayo. Hindi namin kayo kailangan dito. Nagdulot kayo sa amin ng hindi mabilang na buhay. Hindi namin nakalimutan. Lumayas kayo sa aming bansa. Bulong ng isa sa mga dayuhang kinatawan, makatarungan ang kanilang galit. Aniya, 2 araw pa lang ang nakakaraan, ang kanilang G-City ay sinalakay ng sarili naming God Emperor. At hindi nila alam na isa siya sa amin, nanunuya siya. Wala silang nagawa laban sa aming God Emperor. Tumayo lang sila at tinanggap ang mga atake. Ngayon nakita nila kami at nagsimulang sumigaw muli. Nakakaawa. Sa totoo lang, sa tingin ko walang kwenta ang sino man sa mga sibilyang ito. Mga langgam sila. Hindi sulit bigyan ng pansin. Mabilis na pumasok si Yuri. Sakamoto Queen. Pakiusap, huwag tayong magsalita ng ganyan. Valid ang galit nila. Napakarami nilang nawala 2 araw pa lang ang nakakaraan. Pumasok tayo sa teritoryo nila. Natural lang na magagalit sila. Mayabang na sumagot si Sakamoto, kaya ano kung galit sila? Maging sila ay mula sa ating bansa o dito, ang mga karaniwang tao ay insekto pa rin. Ang mga cultivator ang tunay na mahalaga. At dahil ipinatawag kami ng kanilang mga ninuno rito para humingi ng tulong, wala nang magagawa ang mga magsasakang ito para pigilan kami. Ngumisi siya ng may kumpiyansa. Hintayin lang ninyo. Maya-maya, lalabas ang kanilang mga ninuno at sasalubungin kami ng mga bulaklak. Tretuhin nila kaming parang mga iginagalang na bisita. Sa sandaling iyon, dumating ang Lord at ninuno ng Skjord Palace. Humakbang pasulong ang ninuno at magalang na sinabi, Ginoong Sakamoto, Binibining Yuri, maligayang pagdating sa aming bansa. Magalang na bumati si Sakamoto kay Ninuno Chang, na sinasabing, Ninuno, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa mga pagkalugi na maaaring dulot ng aming bansa 2 araw na nakaraan. Umaasa ako na pareho tayong makakapagpatuloy mula sa insidenteng ito. Kung tutuusin,
magkaalyado na tayo ngayon, at dapat tayong magkaisa laban sa mas malaking banta na nagbabanta sa atin. Kalmadong sumagot si Ninuno Cheng, Ginoong Sakamoto, isang malaking kapahamakan ang papalapit. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi namin sasayangin ang oras sa pagtalakay sa nakaraan. Ikaw ay isang cultivator, at kami rin. Sa huli, ang lahat tayo ay nagmamalasakit lamang sa ating sariling kapakinabangan, hanggat ligtas ang ating mga angkan at patuloy tayong kumikita. Kung ano ang nangyayari sa hangganan ay hindi mahalaga sa amin. Tumawa si Sakamoto at sumang-ayon. Tama kayo. Kahit saan sila nanggaling, pare-pareho ang pag-iisip ng mga cultivator. Nagtitiwala ako na maaalagaan nyo kami ng maayos sa aming pagbisita. Ngumisi si Ninuno Cheng at sinabi, kung mananatili kayo sa amin ng ilang sandali, ang mga insektong ito ay unti-unting sasalubungin kayo mismo. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw ng galit ang pulutong, wala kayong iba kundi mga aso ng silangan. Ang ninuno namin ay aso rin, dahil nakipagkamay siya sa inyong mga traidor. Tinaas ni Sakamoto ang isang kilay at sarcastic na nagkomento. Akala ko sinabi nyo na sasalubungin kami dahil sa inyong presensya, ngunit tila pareho tayong iniinsulto ngayon. Ipinagsawalang bahala ni Ninuno Cheng ang mga insulto ng pulutong. Huwag silang pansinin. Mga tanga lang sila. Halika, Sakamoto, umalis na tayo. Habang lumalakad sila palayo, patuloy na sumisigaw ang galit na pulutong. Akala namin ipaghihiganti kami ng aming ninuno, ngunit lumabas na isa siyang aso ng silangan. Dinidilaan niya ang mga bota ng aming kaaway. Ang parehong kaaway na pumatay sa aming mga tao sa harap mismo namin. Wala ba siyang kahihiyan? Sigaw ng galit na isa sa mga lokal. Ninuno, mas malala ka pa kaysa sa mga asong iyan ng silangan. Galit na galit, nagpakawala ang ninuno ng kanyang espiritual na enerhiya at umalangaw-ngaw, manahimik kayo. Agad na natahimik ang pulutong, nanginginig sa takot. Napakatindi ng espiritual na presyon. Isang lalaki pa nga ang bumagsak at namatay, umuubo ng dugo mula sa impact. Bulyo ni Ninuno Cheng, ganyan ba ang pag-uugali ninyo sa harap ng mga bisita? Wala ba kayong modo? Isang binibini ang buong tapang na sumigaw pabalik, nagsasalita kayo tungkol sa pagmamalaki at karangalan. Ngunit sinasalakay ninyo ang sarili ninyong mga tao para lamang mapahanga ang mga cultivator ng silangan. Sumabog ang mga tao sa pulutong, isinusumpa ang ninuno sa bawat insulto na maiisip nila. Ang kanilang galit ay lalo lamang nagpasiklab sa puot ng ninuno. Galit na galit, inilunsad ni Ninuno Cheng ang isang atake patungo sa pulutong at idineklara, walang saysay na panatilihin kayong buhay. Mas mabuti pa kung mamatay kayong lahat. Biglang lumitaw si Luchin at pinigilan siya, humakbang pasulong at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay ikaw ang magdedesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay? Sa pagsalakay sa sarili mong mga tao, naisulat mo na ang katapusan ng iyong kwento ngayon. Ungol ng ninuno, sino ang nangangahas na harangan ang aking atake? Nanginginig, bamulong ang Skylord, siya po, tanong ng ninuno sa pagkalito. Sino ito? Sumagot ang Skylord, siya ang numero 1 henyo ng ating bansa. Ang batang ginoong, Su, namilog ang mata, sinabi ng ninuno na hindi makapaniwala, iyan si batang ginoong Su. Nilapitan niya ito, magalang na nagsalita ang ninuno, maaari ko bang itanong kung bakit narito kayo, batang ginoo? Walang labanan sa pagitan natin. Kaya bakit nyo pinigilan ang aking atake? Kalmadong sumagot si Luan, kung aatakihin mo ang aking mga tao, papasok ako upang protektahan sila. Ipinagtanggol ko lang sila ngayon. Ngunit alamin mo ito, haharap ka pa rin sa mga kahihinatnan ng iyong mga kilos. Galit na galit ang ninuno sa mga salita ni Lucien. Tahimik na nagbabala ang Skylord, ninuno, mag-ingat po kayo. Napakalakas niya, ngumisi ang ninuno, alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Nang salakayin ng Diyos na Emperador ang job, ang duwag na ito ay tumakbo at nagtago sa kanyang lungga. Noon, wala siyang lakas ng loob na iligtas ang milyong taong namatay. Ngunit ngayon, na may iilang tao at reporter na nanonood, gusto niyang magpakabayani. Hindi natin kailangang katakutin ang isang duwag na tulad niya. Bilang kay Luchin, mapanuyang sinabi ng ninuno. Iginagalang ko ang pagiging pamilya, kaya palalampasan ko ang nangyari. Ngunit bilang isang cultivator,
dapat mong maintindihan na nagsasalita ng walang kabuluhan ang mga karaniwang tao. Isang kapahamakan ang paparating. Malapit nang magwala ang mga hayop sa buong mundo. Isa akong ninuno na nagbalik matapos ang libu-libong taon. Ngunit kahit ako ay hindi kayang pigilin ang digmaang ito ng mag-isa. Lahat ng cultivator sa buong mundo ay napagtanto na para protektahan ang ordinaryong tao, dapat nating kalimutan ang ating mga alitan sa hangganan at magsanib puwersa. Binuhat ko ang lahat ng sisi sa aking sarili para protektahan ang mga tao. Kapag nagkaisa tayo sa ibang mga bansa, matatapos ang digmaan sa mga hangganan. Nandito ako para sa kapayapaan, ngunit mali ang pagkakaintindi ninyo sa akin, buntong hininga niya at idinagdag. Bawat dakilang pinuno na nagdala ng kapayapaan sa mundo ay hindi naintindihan ng kanilang sariling mga tao. Mapanuyang sumagot si Luchin. Kaya, ikaw lang ang tunay na nakakaintindi ng kapayapaan. Ang natitira sa amin ay mga hanggal siguro. Baka may nakatagong dahilan sa likod ng tinatawag mong kabutihan. Iyan ba kung bakit sinubukan mong patayin ang mga inosenteng sibilyan? Lumingon siya at nagpatuloy, isipin mo na lang kung hindi ako dumating sa oras. Lahat ng narito ay patay na sana. Kung tunay mong mapapatunayan na ginawa mo ang lahat ng ito para sa kapayapaan, kung gayon ipinapangako kong patatawarin kita. Bulyo ng ninuno, hindi ko kailangan ang iyong kapatawaran. At saka, ano ang pinagkaiba ng buhay ng mga insektong ito? Nagdadala ako ng kapayapaan sa kanilang mga balakid. Hindi ako ganoon kabait na lumalakad sa mga tinak. Sinisira ko sila para hindi na sila makasakit muli. Pinanangkitan niya ng mata si Luchin at nagbabala, huwag mong kalimutan na ang spiritual wave ay paparating ngayon. Ang pagbuo ng alyansa ang tanging paraan pasulong. Kung maglakas loob kang hawakan si Sakamoto, hindi ito matatapos ng maayos para sa iyo. Kakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo para sa bansang ito at aatakihin kita ng walang pag-aalinlangan. Sumabat si Sakamoto. Ninuno, hindi mo kailangang sayangin ang iyong oras sa babong batang ito. May kasabihan sa aming bansa. Ang buntot ng aso, hindi mo mapapaamo, sagot ni Sakamoto. Matututo lang yan kung bibigyan natin ng leksyon. Agad namang sumagot si Luan, talaga. Kung sa tingin mo malakas ka, igalaw mo kahit isang daliri mo. Kasabay nito, sinimulan ni Luan na pilipitin ang katawan ni Sakamoto gamit ang kanyang enerhiya. Nagulat ang ninuno, Sakamoto Queen, anong nangyayari sa iyo? Sa takot, sumigaw si Sakamoto, tulungan mo ako. Hindi ko mayusog ang katawan ko. Galit na umungol ang ninuno, lintik ka. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan ngayon na. Malamig na sumagot si Luan, sige, pakakawalan ko siya. At kasabay nyon, sinaktan niya si Sakamoto na agad nitong ikinamatay. Nanigas si Yuri sa gulat, nakatingin sa walang buhay na katawan ni Sakamoto. Puno ng luha ang kanyang mga mata nang sumigaw siya, anong ginawa mo? Hindi kami rito para makipag-away. Nang sandaling iyon, naglunsad si Luan ng malakas na atake at ganap na binura ang espiritual na presensya ni Yuri. Malamig niyang sinabi, ngayon, nagpapanggap kayong inosente. Huwag ninyong kalimutan, ang tinatawag ninyong Diyos Emperador ay mula sa sarili ninyong bansa. Kung talagang gusto ninyo, napigilan ninyo siya. Sa halip, nanood lang kayo at nagkunwaring hindi siya makikinig sa inyo habang sinisira niya ang buong lungsod namin. Idinagdag ng ninuno, pareho silang peak 9th level cultivator, at pinatay niya silang dalawa sa isang kompas lang ng kanyang kamay. Nakasaksi nito, bamulong ang mga nakapaligid na tao sa gulat. Kaya pala ganyan ang tunay na kapangyarihan ng ating batang si Master So. Ngayon naiintindihan na natin kung bakit siya kinatatakutan ng bawat bansa. Tumingin si Luan sa unahan at kalmadong sinabi, sa buhay, huwag na huwag kang magkakamali. Kung ayaw mong gawin ko ang isang bagay, laging magtanong. Huwag mo akong utusan, dahil sa sandaling gawin mo iyon, sisiguraduhin kong matutupad ito. Nagbabala ang ninuno, Insyo, ang ginawa mong iyan, kakalat iyan sa buong mundo na parang apoy. Pagkatapos nito, kahit ang pamilya mo ay hindi ka na mapoprotektahan. Nagpatuloy siya ng may pagsisisi. Pinaghirapan kong bumuo ng mga alyansa sa mga cultivator mula sa buong mundo. Ngunit ngayon, nang dumating ang mga kinatawan mula sa mga dayuhang bansa sa ating bansa, pinatay mo sila. Sino ang tutulong sa atin ngayon? Tanong ni Luan, tinitigan ang ninuno,
Talaga bang pinoprotektahan mo ang iyong bansa o ang iyong angkan lamang? Kumunat ang noo ng ninuno at sumagot, ano ang ibig mong sabihin? Alam ng lahat na hindi ako kumikilos para sa personal na pakinabang. Lahat ng ginagawa ko para sa bansang ito. Mapang-uyam na sabi ni Luan, aba, at ako pa ang hanggal sa paghadlang sa iyong marangal na layunin. Sinasabi mong pinoprotektahan mo ang bansang ito. Ngunit sabihin mo sa akin, bakit magpapadala ng tulong ang ibang mga bansa ng libre? Maliban na lang kung, syempre, inalok mo sila ng ilan sa mga dragon veins ng ating bansa bilang kapalit. Lalo siyang lumamig at nagpatuloy, ang mga dayuhan na iyon ay maaaring mga basura, ngunit ikaw, mas masahol ka. Traidor ka, mas karapat-dapat kang mamatay kaysa sa kanila. Bulyo ng ninuno, kaya ngayon, papatayin mo ako. Kung talagang may lakas ka ng loob, subukan mong hawakan ako. Ipapaalala ko sa iyo, ang aking master ay ang ninuno ng Lu Mountain, isa sa mga nangungunang cultivator sa mundo. Kung ikaw ay maglakas loob na kaskasan ako, susundan ka niya. At kahit ang iyong lola ay hindi siya mapipigilan. Lumapit si Luan nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang oras mo. Naipakita ko na ang tunay mong mukha sa lahat ng naririto. Kung ikaw ay napakalakas, napakatuwid, kung gayon bakit wala ni isa sa inyo ang humakbang pasulong ng kailangan ang tulong. Nagtatago kayong lahat, hindi ko na kailangang patunayan ang anuman. Ngayon, dumating na ang iyong katapusan. Sumigaw ang ninuno, hindi. Huwag mong gawin ito, ngunit huli na ang lahat. Hamampa si Luan ng may matinding puwersa, at agad siyang nawasak. Nang makita ito, nanigas sa takot ang Skylord. Bilang ni Luan sa natitirang pulutong at idineklara, makinig kayong lahat ng mabuti. Ako ang pumatay sa kanya. Kung mayroong sisihin, dapat itong bumagsak sa akin, kay Inso. Wala sa mga ito ang dapat makarating sa pamilya Ing. Nagdagdag siya ng huling babala, at kung sino man sa inyo ang mag-iisip na maghayganti, pumunta kayo sa Zangshu at subukan ang inyong kapalaran. Ngunit kung malaman kong isa sa inyo ang lumapit sa pamilya Ing, sumusumpa ako na makikita ninyo ang isang bersyon ko na mas masahol kaysa rito. Pagkasabi nito, tumalikod si Luan at lumakad palayo. Habang papalayo siya, nagpalakpakan ang mga tao. Naghiyawan sila, siya talaga ang bayani natin, isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong masusunod. Abangan, ang susunod na parte ng ating manhwa.